Alright mga kasyang, ayan. Let's go. Welcome Bordadis Pista. Ayan, share ko lang, no. Meron tayong na-score kasi dati. 128 gallons ito. Itong full set nito. Kasama stand, aquarium, overhead sump, kasama rin pati media. Meron din kasamang tanning light to, tsaka yung civilian na submersible pump. Pinaltan ko lang kasi sobrang lakas ito, yung civilian submersible pump. Tapos may kasama ring single wave maker. Hindi na natin nilagay kasi sobrang lakas yung setup nya. So pinaltan ko lang din ng A3000. Yan, Aquaspeed A3000 para sakto lang din, no? Kaso lang sobrang lakas pa rin. Gumawa tayo ng piping niya na with gate valve ba tawag dyan. Tapos kung mapapansin nyo, yung piping nilagyan ko na lang din ng butas para magsilbing parang wave maker na lang din kasi sobrang lakas pa rin siya. Nag-overflow yung overhead sump natin, no? Pero all in all, may kasamang tanning light din to, Kintons 3 feet tanning light. Kaso lang hindi ko naman masyadong kailangan ng tanning light, kaya sunop na lang natin sa submersible light na 6 feet sa tropa. Yan, no? Kay Boss Don, yung ating tropa. Nagdala na rin siya ng albino hammerhead. Yan, siguro nasa 14 to 15 inches naman itong malulusog niyang albino hammerhead, no? Tapos nilagyan ko na lang din ng apple snail dito, no? Mapapansin nyo wala pa rin laman masyado to. Yan, nga pala, maraming salamat din, no? Kay boss, kay Brad, na nakuhaan natin itong 128 gallons na aquarium set. Sobrang panalo, parang halos binigay niya na sa akin to presyong pamigay. Literal, yung media pa lang po, yan, parang yan na lang yung binayaran ko, yung media ng overhead sump natin. Ganong kababa yung bigay ng presyo ni boss, ni Brad, sa atin tong aquarium set na to, na nakatulong naman sa ating mumunting shop sa upgrade niya. Saktong-sakto, sabi ko nga sa kanya na magpa-first year anniversary kasi itong ating shop ng Bordadis, kaya napakagandang upgrade at investment to para sa shop natin, Yan, tapos share ko na lang din, may na-rescue tayo. Ito, tumalon sa tropa to, tumalon sa tropa, nakita natin sa post niya. Tumalon to, kaya kung mapapansin nyo, medyo stress at saka puro siya sugat. Tapos meron siyang bali na rin ng mga fins. Yan, na-rescue natin, binili na lang natin din sa kanya. Tapos tayo na lang din yung mag-aalaga. Yan, naka-acclimate na rin to. In-acclimate ko na rin siya ng nasa 20 minutes na to siguro, lampas almost 30 minutes na rin, para hindi siya ma-water shock. Pero kung mapapansin nyo, stress pa rin siya, no? Papakawalan na natin siya. Niisip ko kung isasama ba yung tubig o hindi. Hanggat maaari kasi talaga, pag kumukuha kasi ako ng isda, tsaka advice ko na rin kahit kanino naman, pag kumuha tayo ng isda sa pet shop o kaya kahit kanino, hanggat maaari, pag ililipat nyo na yung isda pagkatapos ng acclimation, wag natin isama yung tubig na pinanggalingan niya, no? O hindi natin kasi alam kung healthy ba yung pinanggalingan na tubig, may parasite or may bacteria, parang ganon. For safety purposes na rin, kahit sabihin natin sobrang ganda at sobrang linis quality ng isda at tubig na aquarium na pinanggalingan niya, pero mas maganda ng sure, lalong-lalo na pag may mga isda nang kasama yung lalagyan mo, kasi baka pwede silang madamay. Yun lang naman ang advice ko, no? So ngayon, share ko lang din ito na papakawalan na natin to, release na natin yung albino gurame, albino giant gurame natin, no? Yan. Samahan nyo ako ngayon sa pagre-release natin to. So magdadahan-dahan lang tayo kasi masyado siyang malaki, kaya dahan-dahan tayo ng careful, no? Huwag naman sanang tumalon ulit. Medyo stress lang kasi talaga siya. Tsaka ang problema kasi ni bossing dito, masyado daw bully. Ang kasama kasi nito mga Oscar, tapos may RPC rin. So ayan siya, napakalaki, napakasigla sana, kaso lang napatalon. Ayan na siya. So pinakawalan na natin siya. Hanggat maaari, hindi ko sinamahan ng tubig. Ayan. Kung mapapansin nyo, napakadami niyang tama, napakalaki sana niya, dami niyang sugat, kasi tumulan daw to kaninang umaga. Hindi ko alam kung ilang oras o ilang minuto na nilang napansin bago nila nakuha. Kaya kung mapapansin nyo, puro siya sugat, stress na stress siya, pati yung kulay mapapansin nyo sa kanya, stress na stress siya. Tapos ang dami niyang tama sa katawan, scale, ang dami ng kaliskis na nawala.
slime, nagtatanggal na siya ng slime. Ayan, ang dami niyang tama. So pati yung fins niyang mahaba sa ilalim, kasi ang albino giant gourami may fins na mahaba yan sa ilalim naputol na rin. So wish na lang natin sana na magamot natin siya sa ating pagkaka-rescue sa kanya, no? So estimated siguro nito, napakalaki na, nasa 24 to 25 inches na siya. Malaki, sobrang laki niya. Pero sana nga ma-survive natin siya at maalagaan natin siya ng maayos dito sa ating bagong aquarium. So sana maging hiyang niya itong bagong tirahan niya. Yan, no? May kalendaryo pa doon. Yan. So far, o-observe natin siya kung ano yung magiging reaction niya at saka kung ano yung mga movements niya. Sa ngayon, hindi muna natin siya papakainin kasi bagong salta pa lang siya dito, no? Yan. Obserbahan na lang natin siya. So itong aquarium naman natin, na-cycle naman natin to, natimpla natin ng maayos bago natin nilagyan ng isda. No, may tinest fish na rin tayo dyan ng 3 days, hindi naman nadali. Natanggal ko naman na yun. Kasi ito na yung pumalit. So plano natin dito, ilalagay natin yung malalaking isda. Kunti-kunti, lalagyan natin siya. So sa mga gustong magpa-rescue, medyo malaki na sa aquarium nyo, hindi na kayang alagaan, message nyo lang ako, message nyo lang si Bro Daddy's Fish Da o kaya dito sa ating private Facebook. Yan, kung sakasakali na gusto nyong ipa-rescue sa akin, pwede naman nating pag-usapan, pwede nating swap, pwede naman nating bilhin. O kung gusto nyo talagang i-donate na lang sa ating Bro Daddy's Fish Da, yan, handa naman tayo kung sakasakali lang, no? Yan. Ito, update ko kayo kung sakasakali anong update kay Gourami. Napakaganda niya sana. Kaso lang sobrang stress at saka dami ng tama. So yun lang, no? Yun lang yung share natin sa ngayon. Maraming salamat. Yan. See you next. Ito yung first vlog natin. Tatry natin mag-vlog, no? Tungkol sa fish keeping, tapos sa pag-aalaga, pagsiset up, tapos kung ano yung mga isda na pwedeng magkakasama at hindi magkakasama. Yun lang naman, no? Maraming salamat mga kasang. Alright. Power! Let's go! Alright mga kasang, ayan, no? Kung mapapansin natin, masigla naman siya. Pero sobrang dami niya talagang tama. So buti na lang din na rescue natin siya at mapapangalagaan natin siya ng maayos. So monitor ko lang din siya. Monitor natin siya kung kumusta yung kalagayan niya hanggang bukas. Yan, napakalaki niya. Sobra. Mas malaki pa siya sa kamay ko. Yan. Tapos kung mapapansin nyo rin, itong ating dalawang albino hammerhead, may tama din to na rescue rin natin to. May sugat sa nguso, sa ilalim at saka sa batok, no? Ayan, no? Kung mapapansin nyo, malalaki din yung tama nila. So nirescue rin natin to para mapangalagaan natin. So yun lang, no, mga kasang, update ko kayo ulit. Alright. Let's go!